Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life na atin pong isinasahing papawid sa pamagitan ng Facebook, ng live streaming. Tayo po ay magpurit magpasalamat sa Diyos dahil muli tayong magsasalo-salo sa Kanyang salita. Ito po ang ating programang Bread of Life. Muli ay naglalayon o ang layunin po nito, tayo po ay hatdan, paabutan ng pagkain espiritual na siyang kailangan para po patuloy na lumusog, lumakas, sumigla ang ating buhay pananampalataya. Hallelujah! At muli, nais ko pong ipaabot ang aking maalab na pagbati. Magandang araw po sa lahat ng mga kapatid at taga-subaybay natin sa iba't ibang dako ng California, especially po sa San Jose, sa lugar po ng Daly City, sa lugar po ng San Bruno, at iba't iba pang lugar ng California. At gayon din po sa atin pong mga tagapakinig sa Canada, sa Vancouver, sa iba pang mga lugar, sa iba pang mga tagapakinig natin sa Japan. Mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan at kamanggagawa. Gayon din sa atin pong mga tagapakinig sa lugar po ng Singapore. Meron din po tayong masugid na taga-subaybay, Sister Julie po sa lugar po ng Singapore. At gayon din po, tayo po ay bumabati ng isang maalab na pagbati sa iba nating mga kapatid at kamanggagawa dyan po sa lugar po ng Hong Kong, na sila po ay nanonood din po sa atin pong isinasagawang every 6 a.m. na Daily Bread. At siyempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga kapatiran dito po sa Pilipinas, dito po sa Luzon. Napakarami po nating mga tagapakinig sa iba't ibang denomination, iba-ibang church, iba-ibang organisasyon, sekta ng pananampalataya. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakikiisa, sa inyo pong pakikinig at pakikisalo sa atin pong isinasagawang Daily Bread. At ganun din sa ating mga kapatid at kamanggagawa sa lugar po ng Mindanao, sa mga taga Jensan, sa mga taga Sultan Kudarat, Cotabato, Davao City, at iba't iba pang lugar ng Mindanao, at ganun din sa iba't ibang lugar ng Bisaya, especially po sa Leyte. Mayroon po tayong taga-subaybay po dyan, ang kapatid kamanggagawa natin na sila Pastor Jack dyan sa Tunga, Leyte. Pagpalain kayo ng Diyos. At sa iba pang mga kapatiran dyan na sumusubaybay na rin at nakikisa na po sa ating isinasagawang Daily Bread. Pagpalain po tayo ng Diyos sa mga nakikisa at sa lahat ng gusto pang makisa at sumama sa ating isinasagawang 1 hour na pag-aaral ng salita ng Panginoon. At muli, ipinapaabot ko po sa inyong lahat dun sa mga ngayon lang nakabukas at ngayon lang nakakapakinig ng programang ito. Ito po ay isang gawain na wala pong itinatanging anumang denomination, anumang sekta, anumang relihiyon ang inyong kinabibilangan. Wala po tayong pinipili dahil ang ating Diyos ay hindi nagtatangi ng anumang sekta, anumang denomination. Lahat po tayo ay mahal po ng Diyos. Kaya ito pong programang ito ay non-sectarian. Pag sinabi pong non-sectarian, hindi mahalaga kung anong organisasyon, sekta at relihiyon ang iyong kinabibilangan. Ang mahalaga, magkaisa tayo na tuklasin, alamin ang salita ng Panginoon na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. So, ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral po patungkol po sa 7 iglesia na kung saan si Juan po ay pinagpahayagan ng Diyos. Kaya nga ang aklat na sinulat niya ay aklat ng pahayag, pinagpahayagan siya ng Diyos nung siya po ay naka-lockdown sa lugar po ng Patmos dahil pinatapon po siya doon nung panahon ng Roman Empire. At sa panahong yaon, ang Diyos ay nagpahayag sa kanya ng mga dakilang kapahayagan na kung saan po, sabi ko nga sa inyo, yung mga inihayag ng Diyos kay Juan o kay John the Beloved
ang kaganapan o katuparan ay sa kapanahunan nating ito. Dahil yun po ay futurist po. Ibig sabihin ay nagpapahayag ang Diyos para sa mangyayari sa hinaharap. At dahil nga po magdadalawang-libong taon na ang nakalilipas nang isulat po ang aklat ng pahayag ni John the Beloved, ay ngayon po natutupad at makikita nating nangyayari ang lahat ng nakasulat sa Biblia. At lalo ko pa itong mapapatunayan pagpasok po natin sa mga iba pang mga chapter 5, chapter 6, chapter 7, dahil tinatalakay po natin ito chapter by chapter. At malapit na po tayong magtapos sa pagtatalakay po sa 7 iglesia na ito po ay inihalin tulad sa 7 ilawang ginto. Ang iglesia ay itinulad sa 7 ilawang ginto. Makita po natin yan sa chapter 1, chapter 2 ng aklat ng Revelation. At doon sa 7 ilawang ginto na siyang tinawag na 7 iglesia, ang sabi doon, ang Panginoon ay nakasupervise doon. At mayroon doon 7 angel na itinalaga ang Panginoon. At sa atin pong mga pag-aaral, nakakalima na po tayo. At kahapon po ay nagtapos po tayo sa pag-aaral po sa iglesia sa Sardes. Nang sabi ko po sa inyo, hindi po ibig sabihin na kung ang binabasa natin ay sulat po sa iglesia sa Efeso, sa iglesia sa Smyrna, hindi po ibig sabihin na dun lang talaga yung mensahe na yon. Kundi ito po'y paglalarawan lamang para sa kaganapan, karanasan o mararanasan ng iglesia o ng church ng mga mananampalataya sa huling panahon. Dahil ang iglesia ay mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon sa huling panahon. So, inilalarawan kung ano yung mga kalagayan ng iba't ibang simbahan. At masasabi natin na ang mga kapahayagang ito'y naaangkop din naman sa atin sapagkat tayo ay iglesia ng Panginoon sa huling panahon. So, kung tayo ay iglesia ng Panginoon o mananampalataya ng ating Panginoon sa huling panahon, ang mga aral na nasasaad sa kasulatan ay naaangkop sa atin. Kaya nga Revelation chapter 1 verse 3, ano pong sabi? Mapalad ang bumabasa, ang taong nakikinig, at ang taong tumutupad ng lahat ng nasusulat dito. Kaya ang mga nasusulat dito, hindi ko mo naka-address po sa iglesia ng Efeso, ng Sardes, at ng iba pang iglesia ay hindi na po para sa atin, sapagkat sinabi po ipinagpauna na mapalad ang bumabasa, ang taong nakikinig at magsasagawa ng lahat ng nasusulat dito, sapagkat ito po ay magaganap o ito po ay totoo. Amen? Purihin po ang Diyos. At ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral, at tayo po ay nasa ika-6 na iglesia na po sa aklat po ng Revelation o Pahayag chapter 3 verse 7. Basahin po natin ito hanggang po dito po sa verse 12. Ang sulat sa iglesia ng Philadelphia. Ganito po ang nasasaad sa kasulatan. Isulat mo sa mga iglesia sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, siya na may hawak ng susi ni David, walang makapagsasara ng anumang buksan niya, at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Verse 8, nalalaman ko ang iyong mga gawa, alam kong kakaunti ang kakayanan mo, ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo, at walang sino mang makapagsasara nito. Verse 9, pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang mga pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo, upang malaman nilang iniibig kita. Verse 10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na matyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao
sa buong sanlibutan. Verse 11, darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Verse 12, and last verse, ang magtagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa magandang umagang ito na muli kami po ay narito na nagsasama-sama sa pakikinig, pag-aaral ng iyong salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa, na siyang kalakasan ng aming buhay espiritual. Buhat po sa mga bahagi ng kasulatan, ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magbibigay hamon sa amin. Mangusap po kayo sa mga bahagi ng kasulatang binasa at tunay nga Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng encouragement, lalong-lalo na po sa huling panahong ito. Salamat po sapagkat kayo ay kasama namin, patnubay namin sa iyong Santong Espiritu. Salamat din Panginoon sa dakilang opportunity na pinagkaloob sa akin na maging tagapangaral ng iyong salita. Basbasan niyo po ang bawat isa, samahan kami sa isang oras naming pag-aaral. Purihin ka o Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So, ngayon po ay ating tatalakayin ang mensahe na ipinaabot ng Diyos sa pamamagitan ni Juan sa ika-6 na iglesia na inilarawan po sa Ilawang Ginto. So, dito po may mga ilang bibigyan pansin po tayo at bibigyang diin kung paano po ang Diyos ay nasiyahan, kung paano ang Diyos nalulugod sa kanyang iglesia. Kung titingnan po natin ang bahagi ng kasulatang ating binasa, lalo na po sa verse 8, sabi diyan, nalalaman ko ang iyong mga ginagawa, dahil nga ang Panginoon ay nakasupervise sa iglesia o sa mga mananampalataya, kasama tayong lahat diyan. Dahil mananampalataya ka, mananampalataya ako, ang Diyos ay nakasupervise sa atin. Nalalaman ko ang lahat ng iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayanan mo, ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Ang sabi ng Panginoon dito sa iglesia sa Philadelphia, na tumutukoy po ito sa mga mananampalataya na kakaunti ang kakayanan, pero sila po ay tapat na sumusunod sa mga aral at tuntunin ng ating Panginoon. Glory to God. So, ipinapakita lamang po mga kapatid at kamanggagawa na maging nung una pa mang kapanahunan hanggang sa kapanahunang ito, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, hindi namimili. Kahit pala yung isang tao mahina, kakaunti ang kakayanan, ay pwede kang gamitin ng Diyos. Maliwanag po ang sabi dito, kakaunti ang kanyang kakayanan. So ibig sabihin, maaring hindi po ito talaga magaling na magaling. Maaring ito po ay pobre, mahirap lang na simbahan. Kaya po hindi lahat ng simbahan po ay, nasabi natin na pinupul bless ni Lord. Dahil dito po makikita nating inilalarawan na may simbahan din pala nakakaunti ang kakayanan. Ngayon kasi napakarami pong mga simbahan ngayon. Kung titingnan po natin, yung New Life Church, CCF, CCF Church, ang dami pa po, mayayaman talagang, sabihin natin talagang full bless sila ng Panginoon, nasa kanila lahat. Kompleto sila ng mga resources. Pero ang maganda po dito, na sinasabi ng Panginoon, na inihayag kay Juan,
itong inilarawang iglesia ng Philadelphia, kahit na po kakaunti ang kakayanan, sabihin natin siya ay mahirap, o kaya ay hindi siya masyado talagang nakapag-aral, hindi talaga matalino, kaunti ang kakayanan, pero ang maganda doon, sinusunod niya ang aral at tuntunin ng Panginoon. Ay aanhin naman ng Panginoon sa church niya yung ubod ng talino, mga degree holder, maraming mga resources, maraming pera, pero pagdating sa pagsunod, hindi naman nila magawa. O tulad na lang halimbawa sa tithe, sabi ko nga ang daming tao, pinagkatiwalaan ng Diyos ng maraming kayamanan, ng maraming pagpapala, pero hindi sila sumusunod sa aral at tuntunin ng Panginoon na ibigay yung para sa Diyos, yung para sa Diyos. Ibigay nila yung kanilang mga 10%, mga tithes, kasi yun ay para sa Panginoon at yun ay banal. At hindi yung dapat pakialaman, hindi dapat kunin ng sino man. So pagdating pa lang doon sa pagsunod sa mga biyaya at pagpapala na tinatanggap nila, kaya ba nilang ibigay yung para sa Diyos? Hindi. Pero matalino, may kakayanan, may resources, may pera, pero wala namang pusong handang sumunod sa Diyos. Kaya mas mabuting dihamak itong ipinakikita na iglesia ng Philadelphia na kahit nakakaunti ang kakayanan, ang sabi diyan, sinusunod ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sinusunod. Kaya ito yung isang magandang katangian na hinahanap ng Diyos sa kanyang church. Kahit na hindi ka masyadong mayaman, hindi ka nakapag-aral, kakaunti yung kakayanan mo, pero yung puso mo handang sumunod at magpasakop sa Diyos. Ito yung unang napakagandang katangian na makikita natin sa iglesia ng Philadelphia, na dapat po ay maging katangian din ng bawat isa sa atin. Amen? So, hindi hinahanap ng Diyos na napakarami mong alam. Kung marami kang alam, di mo naman kayang gawin. Para bang yung tao na nagpakadalubhasa sa pagiging abogasiya, nagpakadalubhasa sa medisina, pag siya ay isang doktor, nagpakadalubhasa siya sa iba't ibang propesyon, pero hindi naman niya kayang i-apply lahat. So ang dami niyang alam, pero hindi niya kayang ipamuhay ang kanyang nalalaman. Para din bang yung mga tao na, hindi naman po ako against sa mga nagsunog ng kilay sa pag-aaral, nag-aaral sa Bible School, graduate ng Bible School, kumuha ng Master of Divinity, Master of Education, Master of Theology, ang daming mga masteral, at pagkatapos ng mga masteral, may mga DDD pa sila, Doctor of Divinity, Doctor of Theology, Doctor of Philosophy, ang dami! So ang kakayanan niya talagang punong-puno siya, pero ang problema, hindi naman niya kayang ipamuhay. So sayang lang yung daming alam ng tao na hindi naman niya kayang gawin. Mas malaking pananagutan, mas marami kang alam, mas maraming sisingilin sa'yo. Kasi diba doon sa parable sa Matthew 25:24, beginning verse 15, the following verse, na mayroong mga binigyan ng talento, may binigyan ng 5,000, may binigyan ng 2,000, may binigyan ng 1,000. Lahat yun ay nagsipagsulit. So yung mga binigyan ng 5,000, ng 2,000, naging mabuting katiwala doon sa ibinigay sa kanila. Kaya natuwa yung Panginoon na nagbigay sa kanila. Yung isa, 1,000 na nga lang ang binigay sa kanya, hindi niya ginamit. At ang sabi, inilagay lang niya sa lupa, ibinaon. O di, sabi ng Panginoon, walang kwentang alipin yan, itapon yan sa labas.
So ibig sabihin, ang Diyos hindi natutuwa kung mayroong ipinagkaloob sa iyo na hindi mo kayang gawin at hindi mo kayang ipamuhay. Ang dami mong alam, hindi mo naman ginagamit. Marami kang blessing, marami pinagkatiwala sa iyo, malaki ang kakayanan mo, pero ang problema, sinarili mo. Ay, mas malaki ang pananagutan niyan sa Diyos. Kaya po, maganda itong katangian talaga po ng Iglesia ng Philadelphia. Ang sabi diyan, alam ko kakaunti lang ang kakayanan mo. Maaring kaunti ang resources niyan. Maaring mahirap ang ibig pong sabihin niyan. Mahirap siya, walang sapat na resources. Pero ang maganda doon, may puso siya na handang sumunod at sinusunod ang salita ng Panginoon. Sige nga, tingnan niyong mabuti ang bersikulong ito. Sa verse 8, ang liwaliwanag po, alam ko kakaunti ang kakayanan mo, ngunit sinusunod mo ang aking turo. So, hindi lang siya basta sumusunod kahit kakaunti ang kakayanan niya, hindi lang siya sumusunod at ginagawa ang mga turo alituntunin ng ating Panginoon, kundi ang maganda pa po doon, na maganda niyang katangian, ano po yung sabi? Naging tapat ka sa akin. Ayan. So hindi lang pala siya sumusunod kahit na siya ay maihalin tulad natin sa isang taong pobre, maaring hindi degree holder, hindi nakapag-aral, kakaunti ang kakayanan, pero siya ay may pusong sumusunod sa Diyos, handang sumunod sa Diyos, handang gawin ang salita ng Diyos. At ang maganda po, pangalawang puntos, pinakamagandang katangian, hindi lang siya sumusunod, tapat siya sa Diyos. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Oh. Ngayon, isipin na po natin, yan ang sinasabi ko sa inyo. Aanhin natin yung maraming ipinagkatiwala sa iyo, saganang-sagana ka. Pero hindi ka naman tapat. Pagdating sa pera, hindi ka mapagkatiwalaan. Kasi yung para sa Diyos, di mo kayang ibigay. Hindi mo kayang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng nasa iyo. May pagkamakasarili ka. Oo, marami kang resources. Pero pag hindi mo ginamit yan sa tama para parangalan ang Diyos, patay ka. Mananagot ka sa Diyos. Pagdating ng araw, lahat tayo ay haharap at magsusulit sa Diyos. Kaya nga mas mabuti pa yung mga taong dukha, walang kakayanan, tulad ng paglalarawan sa Iglesia ng Philadelphia, pero may pusong sumusunod at tapat sa Diyos. Alam mo yung pagiging tapat sa Diyos, hindi naman po ibig sabihin na perfect ang tao. Dahil ang Iglesia po ay hindi lugar ng mga perfect. Ay mananampalataya yan, Kristiyano yan, dapat lahat ng gagawin yan perfect. Hindi naman po nangangahulugan na pag sinabing tapat ka, wala ka ng pagkakamali, hindi ka na magkakamali. Dahil ang simbahan po ay hindi lugar ng mga perfect. Ito po ay lugar na hinuhubog ang Diyos patungo sa pagiging perfect. Hindi tayo ganap, pero inaari tayong ganap. Tinanggap tayo ng Diyos at dinala tayo sa simbahan, ginawa na bahagi ng simbahan para hubugin tayo na maging katulad ni Kristo. Ayan. Kaya ang simbahan, kung pupunta ka sa simbahan, sasabihin, hindi ko naman gusto yung simbahan eh, kasi may mga nakikita ako diyang hindi magandang ugali ng tao. Hindi ko gusto yung simbahan na yan. Kasi hindi maganda yung attitude ng asawa ng pastor, yung church member. So, hindi mo talaga makikita yung perfect na tao sa simbahan. Kasi ang simbahan hindi lugar ng mga perfect. Dinadala ng Diyos ang tao sa church, ginagawang bahagi ng church para doon hubugin, doon turuan, doon ituwid ang lahat ng mga baluktot. Doon sila papandayin para maging katulad ni Kristo. Amen. So ang ibig sabihin ng pagiging tapat ay hindi nangangahulugan na perpekto na tayo
sa lahat ng bagay. Ang ibig pong sabihin ng pagiging tapat, yung honest tayo, halimbawa, may kahinaan ka, mahina ang pasensya mo, ay di aminin mo sa Diyos, Lord, inaamin ko, Panginoon, ang mga kahinaan kong ito, tapat ka sa Diyos. Inaamin mo yung kahinaan mo, Panginoon, inaamin ko, nagkakamali pa ako at hindi ko pa talaga naibibigay yung para sa iyo. Inaamin mo sa Panginoon. Pagtatapat yun. Kaya nga mayroong 1 John 1:9 na ano pong sinasabi? Kung ipapahayag natin ang ating mga pagkakamali, kasalanan sa Diyos, tapat at banal siya na tayo patatawarin at lilinisin. So ibig sabihin, habang tayo po ay nandito pa sa buhay na ito, mayroon tayong mga kamalian na kailangan lang ipagtapat natin sa Diyos, sabihin natin sa Diyos. Pwede natin sabihin sa mga tao na may Diyos. Huwag kayong magtatapat ng mga problema ninyo sa mga taong walang Diyos, walang espiritu ng Diyos, walang wisdom na galing sa Diyos. Baka i-chismis kayo niyan. Sabi kasi ika, maging tapat pinagtapat ko ika kay sister yung aking pinakatagong sikreto Ipinagtapat ko ika kay pastor, kay braba, bigla nagulat. Yung ipinagtapat niya, kumalat na. Bakit? Yung pinagtapatan niya hindi naman totoo na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Yung pala ay may espiritu ng pagiging chismosa at chismoso. Di napahamak siya, nagtapat nga siya, kaya lang doon sa tao na hindi karapat-dapat. So, yung pagiging tapat, ibig sabihin yan, una sa Diyos, pwede rin nating sabihin sa mga tao na alam nating nandun ang Espiritu ng Diyos. Kasi kung walang Diyos yan, nagsabi ka dyan ng mga sensitibong bagay sa iyong buhay, baka ipahamak ka niyan. Sa halip na napabuti, napasama ka pa. Yan. So ito yung mga importanteng mensahe na gusto kong ihatid sa inyo sa pamamagitan po ng mga bersikulong ito ng aklat po ng Revelation chapter 3 verse 8. Ang iglesia ng Thyatira ay kumakatawan sa mga mananampalataya na kahit nakakaunti ang kakayanan, sila ay handang sumunod at sila ay tapat sa Diyos. So, dalawa ng magandang katangian ang inilalarawan sa iglesia ng Philadelphia. Pagiging masunurin sa salita ng Diyos at pagiging tapat sa Diyos. At yung pangatlo, doon po sa verse 10, makikita natin, pangatlong magandang katangian ng iglesia dito po sa Philadelphia, ang sabi po dito, sapagkat tinupad mo ang aking utos na naging matyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Hallelujah. So ano po yung sunod na makikita natin magandang katangian ng iglesia? Ang sabi doon, naging matyaga ka. At dahil naging matyaga ka, darating ang pagsubok para sa lahat ng tao sa buong mundo, pero iingatan kita. Pangatlong katangian ng iglesia ng Philadelphia na ipinakikita po sa atin sa bahaging ito ng kasulatan na dapat maging katangian ng mga mananampalataya ay yung pagiging matyaga. Ayan. Tinalakay na natin yan dahil katangian din yan ng iglesia ng Thyatira sa Revelation chapter 2 verse 19. Yung pagiging matyaga. Alam mo ninyo, ang pagsiservisyo sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, ang pagpapagamit sa Diyos, ay hindi po kinakailangang nigas kugon. At hindi po kinakailangan pag gusto mo lang at ganado ka. Pag ikaw ay may problema, pag ikaw ay mayroong mabigat na dinadala, hihinto ka na. At maraming ganyan. Ang pagsiservisyo nila at paglilingkod sa Diyos, good for 1 year lang, good for 2 years. Pagkalipas ng ilang taon, tumatalikod na sila. So, hindi sila totoong matyaga pagdating sa paglilingkod. Dahil ang taong matyaga, ito din po yung
tao na masipag sa ministry. Ayan. So, pag sinabi pong matyaga, masipag yan. So, muli natin kinuquote yung verse ng 1 Corinthians 15:58, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon dahil hindi nawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, ibig sabihin, yung katangian ng iglesia ng Tiatira at iglesia ng Philadelphia, pagdating sa pagiging matyaga o masipag sa gawain ng Panginoon, yun ay katangian nila. Nandun yun sa kanila. At dapat yun ay nandun din sa atin. Bakit po? Ang magtiyaga, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Mateo 24:13. Hallelujah! Glory to Christ Jesus. At dahil sa tatlong magagandang katangian ng iglesia ng Philadelphia na dapat ay maging katangian din ng bawat isa sa atin na iglesia ng Panginoon ngayong huling panahon, sapagkat ang mga iglesyang ito ay naglalarawan ng iglesia sa huling panahon na dapat maging katangian din natin. Sa tatlong nabanggit ko na katangian na ang iglesia ng Philadelphia ay masunurin o sumusunod sa Diyos, matapat sa Diyos, matyaga sa gawaing paglilingkod sa Diyos, matyaga siya sa lahat ng mga ipinagagawa ng Panginoon, masipag siya, porsigido siya. Alam po ninyo, ang Diyos ay nagbigay ng matinding pabor sa kanya. Mayroong matinding pabor. At tatlo din yung babanggitin ko na napakagandang pabor na binigay ng Diyos sa iglesia ng Philadelphia. Makikita po natin, mga iniibig kong mga kapatid, siya po ang sabi doon, ang Diyos ay nagbigay ng mga bukas na pinto. Iyan. Nagbigay ang Diyos ng mga bukas na pinto na makikita naman natin dito sa verse 7 na yung bawat buksang pinto sa iglesyang ito hindi pwedeng sarahanin naman. Hallelujah. Ano kaya yon? Ano kaya ang mga pinto yon? Kaya kami po, pag may mga magagandang opportunity na nadating sa amin, ang tawag po namin doon, may open door. Yan. Ibig sabihin, nagbubukas ng magandang pinto ang Diyos na doon kami pinapapasok. Ayan. May open door. Hallelujah. Wag na muna po tayong lumayo. Sa inyong lingkod na lang muna po yung atin pong gagamitin. Ako po, nakakilala ako sa Panginoon ng 1982. July 26, 1982, napabaptize po ako sa edad ko pong 18 taon. At sa loob po ng maraming mga taon na aking kabataan, ako po ay naging aktibo sa pagdalo sa mga seminar, sa mga youth camp, family camp, lahat ng pwede kong atinan, inaatinan ko. Ang malungkot po noon, kahit yung pag-aaral, hindi ko na natapos yung high school ko. Nabuhos yung panahon ko sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang ako'y nagkaasawa, marami ding problema, marami ding pagsubok, up and down. At sa aking mga simulang pagmiministry, nagsimula ako ng 1989, nagpastor ako sa bayan ng Jose Panganiban, na aking bayan sa Camarines Norte, nagpastor ako sa Hallelujah Church of Christ ng halos 4 na taon sa Paracali, Camarines Norte. Walang nag-sponsor, wala pong nag-support, kasi ang hirap po ng ministry nung unang panahon. Lalo na nung magkaanak na kami, may 2 na kaming anak, naging 3 na ang anak namin sa ministry. Sobrang hirap. Bukod sa kami po ay naghihirap, ang masakit pa po noon, pinipersecute ako ng ilang mga professional na mga miyembro namin dahil hindi raw po ako graduate ng Bible School. Ang ibig sabihin, yung kakayanang nasa akin sa tingin nila ay hindi sapat para ako'y magpastor. Hanggang sa ako po'y nilait
sa Paracale at sinabi nila na hindi katulad mo yung gusto kong magpastor. Kasi hindi ka naman graduate ng Bible school. So, nakita nila maliit yung kakayanan ko. Pero sa harapan pala ng Diyos, yung maliit na kakayanan kong yon ay kinalulugdan ng Panginoon. Iniwan ko ang aking pagpapastor. Inendorse ko sa mga interesado, sa mga tao na ayaw ako dong magpastor. Ang ginawa ko po, ipinagpatuloy ko pa rin ang ministry ko. Can you imagine na experience namin? Mag-budget. Dalawang anak namin nung nag-budget kami, 70 pesos sa isang linggo. Paano mo pagkasyahin yon? Nandoon ang pagkatyaga at pagpupursigi ko. Pero sa kabila na halos nagpa-fasting na po ako, forced fasting, nagpipreach pa rin po ako sa mga tabing dagat, sa mga barabarangay, nagko-crusade kami. Yung dating assistant ko na ang pangalan ay Noel Dawi, ngayon ay pastor na sa Jesus Our Hope, doon po sa Alawihaw, Camarines Norte. Alam niya yung buhay ko sa Paracale. Kung anong hirap yung tiniis ko, kung anong sakripisyo yung ginugol ko nung ako'y pumasok sa ministry, kung anong panlalait, pang-alipusta ang dinanas ko. Sa tingin ng iba, hindi ako karapat-dapat. Sa tingin ng iba, hindi ako pwede na siyang magpastor doon. Kaya iniwan ko at nag-resign ako doon dahil hindi ko na po kinaya yung persecution. Pero hindi ko iniwan ang paglilingkod sa Panginoon. Nagpatuloy po ako, nagpatuloy. May mga tao pang kumuha sa akin, nangako na kami ay susuportahan. Sa Presbyterian Church po yan. Dinala kami sa isang malayong lugar, sakop po ng Libmanan sa Camarines Sur. At doon ay lalo pang matinding hirap ang dinanas namin. Dahil nangako siya na sa isang buwan susuportahan kami ng $50. Pero 2 months nang lumipas, walang dumating na $50. Doon ko po naranasan na hindi na kami kumakain at yung anak ko na lang ang yung anak namin ang pinakakain namin ng lugaw. Ang pinakamabigat pa nun, yung tubig, iigibin mo sa napakalayong lugar. Ilang bundok yung aakyatin mo. More than 1 kilometers ang lalakarin. Kasi nawawala ng tubig yung lugar. Natutuyo po yung mga source ng tubig. Ang layo po. Iniigib ko yung tubig, walang laman ang tiyan ko, gutom na gutom ako. Dala-dala ko po yung 2 container na tubig na pinapasan ko sa aking balikat. Matagal kaming nagtiis sa ganong kalagayan. Itong tao na talagang sa likod ng mga paghihirap at pagtitiis ay buong tiyaga pa rin naglilingkod sa Panginoon. Nagpatuloy po ako. From 1982 hanggang 1996, ako po ay lumuwas ng Manila. At dito po ako nagkaroon ng exposure sa malalaking ministry. Kasama na po ang Shalom Catholic Charismatic Ministry. Kasama na po ang Fishers of Men Church at iba't iba pang mga Pentecostal Church. At dito na po na-recognize ako bilang evangelist. At hindi nagtagal, nakapag-ministry na po ako sa Hong Kong. At yun ay nagpatuloy. Pero dumating uli yung mga panahon ng paghihirap sa akin. At inisip kong magpahinga muna. Ang sabi ko, more than 16 years na akong full-time sa ministry. Napapagod din po kasi kami. Nakakaranas din po ng hirap, ng pagtitiis. Napapagod din kami. Hanggang sa ako ay dumating sa isang matinding trahedya. At pinakilala sa akin ng Panginoon nung ako'y maaksidente na ako'y kanya talagang tinawag. Bumalik ako sa ministry. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy at buong tiyaga na nangangaral ng salita ng Diyos. Nang sarhana ang mga simbahan
at wala nang mga invitation na dumating sa akin, hihinto na ba ako? Subalit ang Diyos ay nagbigay ng kapahayagan sa akin. Mangaral ka sa pamamagitan ng live streaming. At ito na nga po yun. At aking ipinapatutuo sa inyo na ako'y patuloy na nagtsatsaga sa ministry, although kunti lang ang kakayanan na nasa akin. Hindi ako degree holder, hindi ako professional, hindi ako mayaman, pero yung kakayanang nasa akin ay akin pong ipinagagamit at buong katapatan ko na isinasagawa ang pagsiservisyo, ginagampanan ang gawain ng isang mangangaral. At dahil doon ay nakikita ko na ang Diyos ay nagbubukas ng pinto. Yan. Yung makapag-travel sa iba't ibang bansa, yung makapag-travel sa Luzon, Visayas, Mindanao, yung makapagsalita sa mga malalaking simbahan, sa mga libo-libong mga simbahan, makapagsalita sa telebisyon, makapagsalita sa mga radio program, at ngayon ay nangangaral at nagsasalita sa pamamagitan ng live streaming na marami ang natutuwa, marami ang nagpapasalamat at nagsasabi na salamat, ikaw ay mayroong live streaming, napapalakas kami, napapainit kami sa pananampalataya sa pamamagitan ng programa mo na Bread of Life. Kami ikay nai-encourage na magpatuloy sa Panginoon at nakikita namin na yung mensaheng ipinangangaral mo ay angkop na angkop sa huling panahon na ito. At dahil sa napakaraming mga natutuwa, nagpapasalamat sa kanilang panunood sa aking live streaming, lalo po akong na-inspired at lalo po akong nagkaroon ng gana na magpagamit sa Panginoon. At ito'y masasabi ko po na isang pinto na binuksan ng Diyos sa akin para patuloy na makapagministeryo. At ang pinakamaganda po dito, may mga taong hinihipo ang Diyos. Nagpapadala na po ng kanilang mga love offering. So ibig sabihin, ito po'y pinto. Yung pinto na yon, opportunity na ikaw ay magamit ng Diyos. Opportunity na makapangaral ka. Opportunity na makapag-mission ka. Opportunity na ikaw ay tuloy-tuloy na magamit ng Diyos. Ito po'y itinuturing ko na pinto na binuksan ng Diyos, sapagkat nakita ng Panginoon yung aking pagpupursiging makasunod sa kanyang salita. Nakita ng Panginoon yung aking pagtsatsaga sa ministry. Kaya ano po yung sabi sa kasulatan? Nagbukas ang Diyos ng pinto doon sa iglesia ng Philadelphia, at yung binuksan ng Diyos, hindi pwedeng sarhan. Hindi pwedeng sarhan. Ang ibig pong sabihin, kapag ipinagkaloob ng Diyos sa iyo ang isang ministry, katulad halimbawa ng ministry ng pagiging isang mangangaral, walang pwedeng magpahinto sa iyo. Walang pwedeng humadlang sa iyo. Bakit? Kasi pag ang Diyos nagbigay ng opportunity sa kanyang ministry, kasunod po nun ay authority. Hallelujah! So pag ang tao tapat sa Diyos, ang tao sumusunod sa Diyos, ang tao'y matyaga na naglilingkod sa Diyos, magbibigay siya ng mga opportunity, at kasama ng opportunity na yan ang full authority. Hallelujah! At ito ay pinakita po sa pamagitan ng ating scripture na binasa, na kung saan ay napakaliwanag po na sinasabi dito. At dahil dito, padudulugin ko sa iyo, verse 9, padudulugin ko sa iyo, payuyukurin ko sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo, upang malaman nilang iniibig kita. Opportunity at authority. Anong authority yan? Katulad ng authority na binigay sa mga apostoles sa Lucas 12, 19 hanggang 20. Ano yung binigay na authority? Tatapakan ninyo ika ang mga alakdan, ang mga ulupong ay ilalagay ko sa inyong mga paa. Authority.
Na dito, ang sabi naman dito sa scripture na binasa natin, payuyukudin ko sa iyo. Payuyukudin ko sa iyo ang mga pangkat ni Satanas. Hallelujah. Ibig sabihin, bukod sa mga opportunity na ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi pwedeng magtagumpay ang anumang kampo ng kadiliman, mga demonic spirit, mga evil spirit, hindi pwedeng magtagumpayan sa mga tao na tapat sa Diyos, sa mga taong sumusunod sa pinagagawa ng Panginoon, sa mga tao na matyagang naglilingkod. Ang sabi ng Panginoon dito sa bahagi ng kasulatang binasa natin, payuyukudin ko sa iyo ang mga kampo ni Satanas, maging ang mga huwad na mga Hudyo o mga huwad na mga Kristiyano, mga hindi totoong mananampalataya. Yuyukod ang ibig sabihin, hindi sila pwedeng magtagumpay sa iyo. Ikaw ang magtatagumpay sa kanila. Ilalagay sila sa iyong paanan. Hallelujah! So katindi na opportunity na ibibigay ng Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi niya, pag binuksan ko yung pinto na yan, dalawang pinto yan eh. Kasi may una ng pintong binuksan. At sabi diyan, magbubukas pa ako ng isa pang pinto. So, dalawang pinto. At yung dalawang pinto na yon, opportunity and authority. Diba? Sinabi din niyan kay Pedro, at sa ibabaw ng iglesyang ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoon. At hindi mananaig sa iyo kahit ng impyerno. Ibibigay ko sa iyo ang susi at ang buksan mo. Ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ang talian mo dito sa lupa ay tatalian din sa langit. Ibig sabihin, authority yun. Ibinigay sa apostol na si Pedro at sa iba pa mga apostol, at ibinibigay sa kanyang iglesia, ang ibig sabihin sa ating mga mananampalataya. Nasa atin yung authority na yon. Nasa atin yung opportunity na yon. Kung ikaw ay sumusunod, ikaw ay matapat, at ikaw ay matyaga na naglilingkod sa Diyos. Yan yung tatlong katangian ng iglesia ng Philadelphia. So, ang Diyos ay magbubukas ng pinto, magbibigay ng mga pribilehiyo sa mga tao na sumusunod, tapat, at matyagang naglilingkod. Ano pa? Sa verse 10 ng atin pong scripture ngayon, 3:10 ng aklat na ito, ng Revelations, sapagkat tinupad mo ang utos na maging matyaga. Dahil daw tumupad sa utos at naging matyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Hallelujah! Ang ganda ng pangako, no? Pag ikaw matyaga at tumutupad ka sa mga alituntunin at utos ng Panginoon, kung ipahintulot at dumating ang pagsubok, ano yung sabi po sa bahagi ng kasulatang binasa natin? Iingatan kita. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. So ang ibig sabihin, sa mga naglilingkod, sa mga sumusunod sa utos ng Diyos, may darating na pagsubok. Hindi tayo exempted. Pero ano ang pangako? Iingatan kita, ang sabi ng Panginoon, pag dumating ang pagsubok na yan. Marami po ang nakakaalam ng istorya ng buhay ko, kung paano po ako pinahintulot ng Diyos sa isang mabigat na pagsubok, na ako'y mabangga ng truck. Nagkalasog-lasog ang mga buto ko sa iba't ibang parte ng aking katawan hanggang sa aking left and right na mga paa. 16 fractures ang natamo ko. At ako po ay naubusan ng dugo at dapat patay na 36 hours bago nasalinan, pero nabuhay pa rin po ako. Hindi lang po yon, tinanggalan ako ng mga buto sa left and right na mga paa. Wala nang solusyon dahil wala na kaming pera para sa bone transplant.
pero pinatubo ng Diyos ang mga bagong buto. 58 ang naging sugat ko. Ako'y isang diabetic, pero ako'y pinagaling ng Panginoon. Tad-tad ng bali, pero inayos ng Diyos ang mga balik-balik kong mga buto. 2 years akong bedridden. Naubos lahat ng resources. Nang kandahirap-hirap ang buhay. At ito'y maituturing kong napakabigat na pagsubok. Pero sa likod ng kawalan, may mga taong hindi ko kilala, ginamit ng Diyos para ibigay ang kailangan namin hanggang ako po ay nailabas ng hospital. 9 years straight sa PGH, 11 operation ang dinaanan ko. Hindi bastang pagsubok, patay na po dapat ako. Pero binuhay ako ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung sinasabi sa salita ng Panginoon, at dahil ikaw ay matyaga na naglingkod sa akin, iingatan kita pagdating ng pagsubok. Ipinakita ng Diyos na hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan, kinalinga niya ako hanggang sa ako'y nabuhay. At nang ako ay mabuhay at makarecover, inialay ko yung buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon. At napatunayan ko na totoo ang sinasabi sa salita ng Diyos na kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon at tayo po ay nagtapat sa Panginoon at tayo po ay matyaga na naglingkod sa Panginoon, iingatan niya tayo. Gaano man katindi ang pagsubok, ulit-ulit man tayong patayin ng demonyo, ng mga kampo ni Satanas, ulit-ulit man tayong salakayin ng mga demonic spirit, ang proteksyon ng Diyos ay nandyan. Nangako siya, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, lalo na kung tayo ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya ang pangako niya, iingatan niya tayo. Oo, may pagsubok, pero iingatan niya tayo. Para bang katulad ng sinabi kay Pedro sa Lucas 22 verse 30 to 31, ano yung sabi kay San Pedro? Simon, Simon, hiniling ni Satanas at ipinahintulot na sa kanya na kayo ay susubukin. Pero ako'y nanalangin na hindi kalubusang mawawala. Ang ibig sabihin, hindi siya pababayaan ng Diyos sa pagsubok. At kapag nagbalik ka na, magiging kang tagapagpalakas ng iyong mga kapatid. Hallelujah! Yan ang magandang pangako ng Diyos. Sa buhay Kristiyano, laging may pagsubok. Pero ang maganda po niyan, ang pangako ng Diyos, iingatan niya tayo kung dumating ang mga pagsubok para hindi magtagumpay ang dyablo sa gusto niyang pagwasak sa buhay natin. Pero yung sinabi dito sa talatang binasa natin, mga iniibig kong mga kapatid, sa verse 10, kung titingnan po natin, binanggit po na may darating na pagsubok sa lahat ng tao sa buong mundo. Pero pagdating ng pagsubok na yan, hindi lang pala para sa isang individual na trials o personal na pagsubok sa buhay mo, sa buhay ko, kundi pagsubok po na mangyayari sa lahat ng tao sa buong mundo. Alam po ninyo mga kapatid, naniniwala ako, kasama na po ang pandemic na ito. Kasama na po ang coronavirus. Kasama na po ang nalalapit na pag-implement ng pagtatatak ng mga microchip na sinasabi nila na ito yung antivirus. Pero ang totoo, gagawin ito para ma-implement na maitatak ang 666 sa sino mang tao. Tatalakayin po natin yan sa mga darating pang mga pag-aaral natin. So, mabigat na pagsubok ito sa mga mananampalataya. Sapagkat kung ikay mananampalataya, hindi ka magpapatatak. Mabigat na pagsubok po ito sapagkat sinabi, pagsubok sa lahat ng tao, ang ibig sabihin, worldwide. Mararanasan ng buong mundo. At ito pong pandemic na paglaganap na tinatawag na coronavirus ay may tuturing kong mabigat na pagsubok na mararanasan ng buong mundo. Pero ang magandang balita na panghawakan mo, tayuan mo, panindigan mo, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, ikaw ay nagtatapat sa Diyos, ikaw ay matyagang naglilingkod sa Diyos, panghawakan mo, sabi ng Panginoon, iingatan ko ang
aking iglesia sa pagsubok na yan. Kaya huwag kang matakot. Malala man ang coronavirus, huwag tayong matakot. Dito nga sa lugar na kinalalagyan ko, kabi-kabila ang lockdown. Pagpasok sa barangay, mayroong malaking kalsada, sarado na po yan. Pagpunta doon sa street namin, dahil doon po nagkaroon ng sunod-sunod na positive ng coronavirus, 8 na ang affected doon sa street namin. 2 po ang sara, kabila ang dulo sarado. Ang hirap pong lumabas. May nadaanan lang po akong iskinita para makalabas ako. At sinabi ko sa kanila, may permit ako na ako ay magla-live every 6 a.m. in the morning diyan sa park. Hindi ho pumalag yung mga pulis. Pinapunta po ako dito, kaya tuloy-tuloy ang live streaming natin. Bakit po? Malala po yung nangyari doon sa street namin. Ang dami-dami pong lugar dito sa Carmona, Cavite. Bakit yung street namin ang mayroon pong maraming tinamaan ng coronavirus? Hindi po ako natatakot. Sinasabihan nila akong wag lumabas, pero lumalabas ako. Bakit? Higit akong may takot sa Diyos at nangahawakan ako sa pangako ng Panginoon. Iingatan kita kung dumating man ang mga pagsubok na yan. Hallelujah. Kaibigan, panghawakan mo yan. Nandyan ang proteksyon at pag-iingat ng Diyos sa atin. Pangatlo, na magandang pabor na ginawa ng Diyos. Una po, ang Diyos ay nagbibigay ng open door, opportunity at authority. Pangalawa, pag dumating ang pagsubok, iingatan niya tayo, pangako niya. Pangatlo, ipamamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, yayakapin ka ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nandyan po yan sa verse 9 na sinasabi niya, at ipakikita ko kung gaano kita kamahal, ipamamalas ko kung paano kita minamahal. Hallelujah. Ibig sabihin, yung yakap ng pagmamahal ng Diyos, kahit nakakaunti ang ating kakayanan, kahit na tayo ay mahirap lang, pero ang sabi ng Panginoon, ipaparanas ko, ipapadama ko sa iyo ang aking pagmamahal. Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang dadaig sa atin? Kung ang Diyos ay kakampi natin at kasama natin, walang makalulupig sa atin. Kaya nga mga iniibig kong mga kapatid, mapalad tayo kung tayo ay iglesia o mananampalataya ng Panginoon na merong pusong handang sumunod, pusong matapat sa Diyos, at pusong matyagang naglilingkod, sapagkat may 3 pabor na gagawin ng Diyos na katulad ng sinabi niya sa iglesia po, dito po na ating pinag-uusapan, na nandun po ang open door, nandun po ang proteksyon ng Diyos sa mga trials sa ating buhay, at nandun na tayo po ay yayakapin ng Diyos at ipapadama sa atin ang pagmamahal. Kaibigan, kapatid, sa umaga pong ito, ako po'y nagagalak na maipaabot sa inyo ang mensahe mula po sa salita ng Diyos na ating binasa sa iglesia ng Philadelphia. At sana po, at hindi lang sana, kundi ako ay umaasa na tayong lahat ay napagpala at patuloy na pagpapalain. At hanggang sa muli, makiisa po kayo sa atin pong every 6 a.m. na live streaming. Patuloy tayong patnubayan ng Panginoon, patuloy tayong samahan ng Diyos, patuloy tayong pagpalain ng Diyos, patuloy tayong papagtagumpayin ng Panginoon. At ngayon po, tayo po ay darako po sa panalangin. Medyo po maingay dahil po nagagrass cutter po dito sa malapit sa akin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glorify your name, O Lord. Salamat po, Panginoon, na sa umaga pong ito ay amin pong naisagawa ang live streaming, at ang aking mga tagapakinig ay matyaga na sumubaybay. Dalangin ko po sa araw ng bukas, patuloy mo kaming samahan para po sa patuloy na pagsasahimpapawid ng programang ito. At dalangin ko po, Panginoon, na
Patuloy mong katagpuin ang pangailangan ng bawat isa. Patuloy mong tugunan, Panginoon, ang kailang mga prayer requests, ang mga may sakit, hipuin mo at pagalingin. Ang mga nangangailangan, katagpuin mo ang kailang pangailangan, huwag mo silang pagkulangin. Ang biyaya ng iyong langit ay patuloy na maging bukas na dumaloy sa amin. At dalangin ko po sa pangalan po ni Jesus na anumang ang mga problema nila, Lord, masolusyonan ito at masabi nila na ikaw ay Diyos na buhay, na makapangyarihan, na hindi ka nagbabagong Diyos. Ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng katyagaan na maglingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong matapat at pusong laging handang sumunod sa iyo, para yung mga opportunity at pangako mo, Panginoon, sa iyong iglesia ay amin din pong tamasahin. Salamat po aming Diyos. Pagpalain po ninyo ang lahat ng aking mga tagapakinig. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So mga iniibig ko, mga taga-subayba at tagapakinig, pasensya na po sa medyo naging maingay na sitwasyon. Dahil nga po tayo po nandito po sa Freedom Park at mayroon pong ginagawang pag-grass cutter. At ganoon pa man, ay patuloy tayong umasa na ang Diyos ay magpala sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay napagpala sa pamagitan ng programang ito, muli ipasa po ninyo sa inyong mga group chat, mga kaibigan, mga kakilala, para sila din po ay mapagpala. At salamat po sa mga kapatid na bukas palad na nagbibigay ng kanilang mga love offering. Sa mga magbibigay ng love offering, salamat po. At alam ko po, ang Diyos na bukal ng lahat ng biyaya at pagpapala, ang siyang gaganti higit pa sa ating inaasahan. Tunay ang pangako ng Panginoon, pag tayo ay nagbigay para sa Kanya, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang ibabalik niya sa atin. Salamat po. Muli, ako'y bumabati sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Patnubayan tayo ng Panginoon. Salamat po. Sumaatin ang patuloy na pagkalinga ng ating Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, at pamamatnubay ng Kanyang Banal na Espiritu. Amen.